Magandang hapon mga kapatid. Magsilod tayo at ating magdasalin ang panalangin Panginoon bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, at ang pagudlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami sa pagpapalagana iyong buhay. Magsitayin po. Ngayon ay ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at linggo ng banal na awa. At ang mangunguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ray de la Cruz. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa
Espiritu Santo, ay sumayin lahat. Sumayin. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maligayang kapistahan ng Divine Mercy sa atin. Dala ng labis na kalungkutan, kabiguan at kapos na pananampalataya, hindi naniwala si Tomas sa napapalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihan dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ang tuwa at pananampalatayang ating mga pagdududa at takot. Pinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Sister Faustina Kowalska ang devosyong ito sa pagtitiwala sa dakila ng habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Aminin natin ngayon mga kapatid ang ating mga pagkukulang at hingin natin ang biyaya na makabangon sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid na Kasala sa isip, salita, sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-aaral ko ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandaang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagtibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Isinalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang bisa ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng sa pamamagitan ng mga apostol, nag-aari sa lahat ang magkahalong kitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbibil nila ito at ang pinagbibilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat. Buti po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Ang talagsain, bayaang sa pilit kanilang iayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pupupas. Mga kaserdote ng Diyos ng Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoon, Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Sinilakay ako at halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas, hindi ang masayang sigawan sa tulad ng mga hirang. Panginoon, siyang lakas na patnubay. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Ang batong napakwil ng nananatayo ng tiraang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung mananalig tayo kay Kristo muling nabuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo isinilang sa isa panibagong buhay sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay niya yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa
nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di pupubas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang iyayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong kadala, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay dinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gawin din naman ang inyong pananampalataya na ipigtay sa ginto ay dinaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihan, dadakilain, at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso kagalakan di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaamin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ng iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tumaw-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ko ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay tinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguriang Kambal, isa sa 12, ay wala. Roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya,
sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka lang mag-alinlangan, maniwala ka na. So, si Tomas, Panginoon ko, gusto. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba? Sapagkat nakita mo na ako, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kamabalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo na po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tulad ng alam natin, tayo nagdiriwang ng second Sunday sa panahon ng muling pagkabuhay. At itong second Sunday na ito ay ang pang-walong araw ng ating tinatawag na octave, Easter octave o yung octave, 8 araw na parang linggo araw-araw, kaya laging may gloria kung nagsisimba kayo, although wala yung obligasyon. Pero para siyang series of Sundays, pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Simula ng last Sunday hanggang ngayon. At nag-coincide naman sa Sunday na ito, yung ating pinagdiriwang Mercy Sunday or Divine Mercy. So dami, no? Daming mga pinagdiriwang, tinatapos natin, kinukumpleto natin ang octave of Easter, ay nagdiriwang rin ng Divine Mercy Sunday. Ano ba yung Divine Mercy? Paliwanag po natin. Sa Hebreo, sa salita ni Jesus, sa salita ng Abraham, hindi ang salita nila hindi, of course, awa o habag or mercy. Ang katambas ng kanilang mercy sa kanilang lingwahe ay rahamim. Rahamim. No? Ano ba yung rahamim? Yung rahamim, ang ugat ng rahamim ay rectem. Ano ba yung rectem? Sinapupunan ng isang babae, ng isang nanay. Kaya pag sinabing divine mercy or mercy awat habag, ang nasa isip ng mga Hudyo ay yung malasakit, pag-aaruga, pagmamahal ng maawain at mapag-alaga, mapagmalasakit ng isang ina. Diba sinasabi sa Biblia, malilimutan ba ng isang ina kanyang anak? Kung malimutan man, at ito'y imposible, pero kung malimutan man ng isang ina ang kanyang anak, ang Diyos, hindi kailanman malilimutan ang kanyang bayan Israel. Kasi yung kanyang pagmamahal ay parang pagmamahal ng isang butinging ina. Amen. Ito yung habag, awa ng isang ina kapag nakikita niya nagdurusa, nagkakasakit at nasasaktan ang kanyang anak. Ito yung rahamim na dama ng ating mahal na dire nung nakita niya ang kanyang anak na si Jesus ay nagdurusa at namamatay sa krus. Ito ay ang rahamim na dama ng Diyos Ama nang nakikita niya ang kanyang anak nagsasakripisyo ng tubuis ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ito po ang pinagdiriwang natin. Ang rahamim, ang pag-ibig na makabagin, na mapagpatawad, na mapagpasensya. Pag-ibig na unconditional, walang limit. Pag-ibig na buong, todong binubuhos ng isang anak. Kakainin na lang ng nanay pag hinihingi ng anak, binibigay. Diba? At hindi pwedeng mamatay ang bata at living ng nanay. Hindi po pwede. Masakit sa isang nanay, pati na rin sa tatay, na makita ang kanyang anak na magdusa. Kaya siguro yung naranasan ng mga nanay, ng mga biktima ng EJK noong panahon ng Tokham. Mayroon tayong mga litrato sa social media pa paano nanay talagang nagdurusa dahil ang kanilang anak. Siguro walang kamalay-malay, walang namang kasalanan,
ay napas lang. Ito ang pinagtiriwang natin. Kaya para lubusan pa natin maunawaan, tingnan natin kung kayo'y participative. No? First time ko lang mag-visa dito, kaya hindi ko alam kung kayo'y active o kayo'y natutulog. Kaya pakitaas lamang po ang kanang kamay. Parang, yan, no? Lahat po, babae at lalaki. Tingnan natin kung talagang participative kayo, ha? Sa bilang ng 3 po, sa kanang kamay, hindi po kaliwa. Sister, kaliwa yung tinataas na kanan. Sa kanan kamay tayo. Sa kanan. Sa bilang ng 3, sasarado natin, ha? Hindi yung papatay-patay. Dapat masigla. Yung bagong gising. Hindi yung barang inato, ha? Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bibilisan natin. Sa bilang na lang ng 1. Sarado nyo. 1, 1, 1. Close open. Close open. Hindi ko kayo niloloko. No? Gusto ko lang sana paranasan sa inyo, pa-experience, yung laro na yun na ginagawa ng sa mga baby. Nung ako'y naging kuya, after 11 years, 11 years kasi akong punso eh. Pagkatapos, merong baby, pinanganak yung nanay ko, baby sister ko. Ako yung designated babysitter. Kaya dati-dati ginagawa sa akin, nung ako'y baby, close open, ako na gumagawa. Pag umiiyak, yung bata, para ma-distract ko, lalaroin ko. Close open, gugulahin ko, open! Yung bata na pag gano'n, tapos tatawa na, no? Kakatuwa yung bata, no? Akala ko, yung close open, ay isang laro lamang. Nung ako'y naordinahan, at nagsimula sa aking paglilingkod bilang isang pari, ang ating simbahan, sa aking ministry, sa aking paglilingkod, na-realize ko na yung palang close open ay isang parang talinghaga, isang metaphor ng buhay. Parang sinasabi ang buhay natin, kailangan dumaloy sa daloy ng close open, hindi open, close. May mga tao, unfortunately, sumasabay sa daloy ng open, close, akin yan, pati yan, lahat na yan, akin yan. Kaya may mga tao kasi sakin. Kasi ang kanilang buhay ay sumasabay sa daloy ng my, me, and myself. Pero yung kabaliktaran, at yun talaga ang talagang diwa ng buhay, ay dapat ang buhay natin dumaloy, sumabay sa daloy ng close open. What is mine, I share. Kung ano merong excess, binibigay nila para yung kulang wala, magkaroon. Pantay-pantay. Merong tinatawag na justice, hindi justice. Kung wala ka, tiis ka na lang. Justice, teka, sobrang dito kailangan eh. Hindi ko to you or. Kunin ko lang yung kailangan yung sobra para sa kapon. Mas mahigit na pangangailangan. Kaya ang taong tinatawag na taga-sunod kay Kristo, alagad ni Jesus, kailangan ang buhay niya ay sumabay sa daloy ng close open. No? What is mine, I share. Actually, yung close open kita mo, hindi lang sa puso ng tao. Hindi lang sa utak ng tao. Ang tao, kala na, alam niya ng lahat, sarado ng utak, hindi na siya matututo. Diba? Meron kaming pari. Yumao na siya, pero ng senior citizen na, at nauso yung pandemic, pagkatapos nauso yung mga online classes, no? Sabi niya, teka, Jurassic na ako eh. Hindi ko na kayang matutunan technology. Pero nasumika. Nakapagturo siya online. Nakapag-misa rin online. Bakit? Bagamat siya ay may edad na at senior na, bukas pa ang kanyang isip. There is always something to learn. Yung tao akala niya, wala na akong matututunan, sarado ng isip, wala nang matututunan. Hindi na siya uunlad sa kanyang pangunawa, sa kanyang kaalaman. Ganoon naman yung mga taong napasok dahil napasok ng kanilang BF or BF. Sugat na ang puso, ayaw na ulit magmahal, ayaw na pumasok sa panibagong pagkakaibigan o relationship,
Kasi ayaw ng masugatan, close na eh. Paso na. Hindi na ready and willing to enter into another new relationship, di ba? Eh, ang buhay gano'n naman talaga eh. We learn to love. We begin to love, we begin to suffer. Kaya kung bukas ang puso mo for you, friendship, you adventure yan, there will be panibagong experience of sharing your life in friendship, siguro in marriage. No? Kumigay sa paligid, yung mga bulaklak, siguro isang araw puro ganito pa lang, kinabukasan, ba? Yung mga rosas mo, mga mo, close open. Pero itong daloy ng close open, actually, hindi nagsisimula sa mga kaligasan. Sa tao, di. Nagsimula ito sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. God the Father, ayon kay Evangelio ni San Juan, chapter 3, verse 15-16, God so loved the world that He gave His Son, that we may have life and have it abundantly. Ganun na lamang ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na binigay niya. Inihandog niya kanyang anak. Close, open. What is mine, I give to you. At si Jesus, ang anak ng Diyos, bago siya mag-wish ng kanyang buhay, sa Good Friday, sa Holy Thursday, ating ginamita, yung kanyang Last Supper. At habang sila ay nandoon, sharing the meal of the Lord sa Last Supper, anong ginawa ng Panginoon? Sinabi niya, narito ang aking katawan, narito ang aking dugo, na ibibigay, ibubuhos para sa inyo. Close, open. Yung taong kabig ng kabig, open, close, they are salungat sa diwa ng Panginoon. Yung taong sumasabay sa daloy ng close open, sila ang tunay na larawan ng Diyos. Kasi ng daloy ng pag-ibig at buhay ng Diyos. What is mine, I share. So, dalawang klase ng buhay ang pwede natin sa buhay. Either tayo kapit ng kapit, open, close, or tayo sumasabay sa daloy ng close, open. Ano yung close, open? What is mine, I share. Anong ibig sabihin nun? Kung ito'y kapit, yung kabaliktaran, pag-ibig. Kapit, ibig. And we are created out of love. Kaya dahil dito sa pag-ibig, sa dakilang habag, awa, divine mercy, at pag-ibig ng Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Banal na Espiritu, sa ating Ebanghelyo, kung titingnan ninyo, hindi lang isang kaloob sa atin. Maraming kaloob, maraming niregalo, maraming binigay sa atin, ibinahagi sa atin ng Panginoon muling na buhay. Ano yun? Isa-isay natin, ha? Bilangin ninyo sa ulihin ninyo. Number 1, sabi sa atin ng Ebanghelyo, nakatrangka, nakasarado ang pinto dahil takot ang mga disipulo. At bigla-bigla na lang si Jesus ay tumayo sa gitna na binahagi. Anong unang kaloob ng Panginoong Jesus sa mga disipulo, sa mga apostoles? Ang kanyang sariling presensya. He is not an absent God. At ang kanyang presensya, siya mismo present in the midst of the disciples. Hindi po ito regalong bagay lamang. Minsan, pinahalaga natin bagay ay isang simbolo at tanda lamang nung pag-ibig ng taong nagbigay sa atin. Dahil mahal tayo ng tao na yun, siguro tatay, nanay natin, kaibigan o asawa natin, birthday natin, o kaya Easter, binigyan tayo ng regalo. Nakatingin tayo sa regalo. Nalimutan natin yung pagmamahal ng nagbigay. The first gift of the risen Christ is not a thing, but Himself. He gave Himself to us. Presensya. Kaya nga, every Mass, He is present in the Holy Eucharist. Pangalawang gift ng risen Christ. Pangalawang gift ng risen Christ. Ginawa ni Jesus,
Hiningahan niya ang kanyang mga apostoles at pagkahinga niya, sinabi niya, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang pangalawang gift of the risen Christ sa kanyang mga alagad. Again, the Espiritu ay hindi bagay na material. Ito ay ang tatlong persona ng banal na Trinidad, the Holy Spirit. The first two gifts ng ating Panginoon, the risen Lord, ay ang kanyang mismong presensya given to us para makapiling natin at ang kanyang banal na Espiritu para maging gabay natin, maging buhay natin. The first two gifts, hindi mga bagay, kundi the Son and the Holy Spirit themselves. Hindi po material. Pero kasama nito ang pagbibigay ng Espiritu Santo at pagbibigay ng kanyang sarili bilang Panginoong muling na buhay na presensya, present kapiling natin. Kapilang ito, meron pang pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim na kaloob. Ano yung pangatlo? Anong unang bagay ng Panginoon? At anong nangyari nung nagpakita ang Panginoon pumagit na sa kanila? Dati-dating takot, dati-dating duda, naging saya-tuwa. So the third gift of the risen Christ ay ating pananampalatayang may kagalakan. Our joyful faith. Nawala yung duda, nawala yung lungkot na palitan ng pananampalataya sa muling na buhay na si Jesus at kagalakan. Galak, tuwa, pananampalataya. Ang apat na kaloob ng banal na Panginoon, risen Lord, pang-apat, naalala niyo, tatanungin kita, please, may panguna. Anong unang kaloob? Nako. Ano yung ang pagkaloob? Presensya ni Jesus, si Jesus mismo. Pangalawa, banal ng Espiritu. Pangatlo, pananampalataya puno ng galak. Sabihin na natin, joyful faith. Pang-apat, pwede ka, tatanungin kita mamaya. No? Ano yung pang-apat? Kapayapaan. Sumayin yung kapayapaan. No? Ano yung kapayapaan? Kapayapaan, ito sabihin, magandang samahan at magandang kaayusan. Magandang relationship. Wala tayong para ipaliwanag. Pang-lima. Very good. 100%. 10 points. Pang-lima, makinig kayo. Ano pa? Sinabi ng Panginoon, kung sino patawarin ninyo, ay pinatawad na na. Forgiveness. Pang-limang kaloob ng Panginoong muling na buhay, forgiveness. Hindi lang tayo pinatawag sa kasalanan natin, kundi tayo ay binigyan ng kapangyarihan, kakayanan, magpatawad sa mga nakakasakit at nakagawa sa atin ng masama. Di ba sinasabi natin sa English, to err is human, to forgive is divine. Dahil to forgive is divine, yun lang tao na ganito kay Lord, tikit kay Lord, at natututo magpatawad. Kaya kung hindi tayo marunong magpatawad, ay baka ang problema, ganun tayo kay Lord. Lapit tayo kay Lord, kapit tayo, para tayo rin matutong magpatawad. Kasi kapatawaran, forgiveness is another gift of the risen Lord. Kapag si Jesus ay nasa gitna ng ating buhay, we learn to forgive. Meron tayong kapayapaan, meron tayong joy. Pag wala tayong joy, wala tayong kapayapaan, hindi tayo marunong magpatawad, baka ang problema, malayo at hindi tayo malapit sa Diyos. Pang-anim, and the last one. Faith community. No? Dahil, anong nangyari kay Tomas? Si Tomas, absent sa community Katulad ngayon, nandito kayong lahat, pero may mga ibang wala dito. Absent sa community. Si Tomas, absent sa community, doon natitipon-tipon sila. Kaya dumating ang Panginoon, wala siya.
Hindi niya naranasan yung naranasan ng iba. Siguro may halong igit na galit. Bakit sila lang pati ka kasama? Kasalanan niya eh. Nung araw na yun, wala siya. Siguro natuto na, kaya sinugurado niya na after 8 days, nandoon siya. At nung nandoon siya, yabang niya pa eh. Hanggat hindi ko may pasok, hindi ko. Nung nandun na siya sa harap niya, siguro wala na siyang masabi. Sinabi niya ito, Tomas, sige. No? Tingnan mo ang aking sugat, ang aking kamay, pasok mo kamay. Siguro hindi na pinasok ni San Tomas. Kasi the real side of Jesus, napahiya na siya. Hindi pala fake news. Totoo pala. So, anong sinabi niya? Diyos ko at Panginoon ko. Ilan sa inyo ang ginagamit yung expression ni San Tomas kapag nagmimisa? Diba? Meron tayo. My Lord and my God. Yun ang kanilang, yun ang salita, yun ang pananampalataya, expression ng pananampalataya ni San Tomas nung siya'y finally naniwala sa muling nabuhay na si Jesus. So ito po yung anim na kaloob, no? Concrete manifestation ng awat hapak ng Panginoon sa ating 6 gifts of the risen Lord. Ulitin natin the presence of Christ in our lives, the guidance of the Holy Spirit, joy, peace, forgiveness, community. Ano? Ano una? Tulungan natin siya. Ano una? Presensya nino ng Panginoong Jesus. Pangalawa, Holy Spirit flow. Joy, pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. Ngayon, tigil tayo. Alin dito sa anim na ito, sa palagay nyo, taglay nito? Sa anim na gifts na ito, alin dito ang taglay ninyo? Na meron kayo. Na loob ni Lord. At ano ang wala kayo? Sipin nyo ng maigi. Isa lang huwag lahat. Huwag pakyawan. Huwag yun ang sasabihin ngayon. Sa puso nyo na lang. Ano bang meron kayo? At anong wala kayo? Sa anim na binanggit kayo? Wala pa kayong forgiveness? O wala pa kayong kapayapaan? Sa araw na ito, araw ng divine mercy, anong gagawin natin? Number 1, kung anong meron kayong taglay, sabihin nyo, Lord, salamat sa taglay kong biyaya nito. Number 2, kung nalaman nyo ano ang wala kayo, sabihin nyo, Lord, ipagkaloob mo itong kaloob ng pagpapatawad kasi ito ang kulang ko. Kaya ngayon, tatahilig na ako. Alamin nyo kung sino, ano ang taglay ninyo at anong ang kulang ninyo. At mamaya habang nag-aalay, habang inaawit ang pag-aalay, tingin nyo sa Diyos kung ano bang kulang ninyo at nais nyo pagkaloob sa Diyos sa araw na ito ng divine mercy. At pasalamatan nyo rin ng Panginoon sa anumang taglay ninyo kaloob sa inyo ng divine mercy. Tumayo tayo lahat at ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinangalan sa Kanya. Sabi ko, Pilato, itinako sa krus na karay, ibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. At may mga araw ng unay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula kayo dito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awat pag-ibig sa atin.
sa bawat panalangin ating kong itutugon, maawain Diyos, dinggin mo kami. Maraming Diyos, tingin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mapagmahal na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pare, diakono, religyosa at religyoso. Manalangin tayo. Maraming Diyos, tingin mo kami. May pagdama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maraming Diyos, tingin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga pag-aalinlangan ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos sa buhay ng pananampalataya at pagmamahalan ng kapwa bilang mga mananampalataya sa lahat. Manalangin tayo. Maraming Diyos, tingin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw na magkatid sa kanila sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Maraming Diyos, tingin mo kami. O Diyos, digin mo kami mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo na po lahat. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay, ang ating pag-ahain ay maging kamulutugod sa makapangyarihan ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tumayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ang bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noon sila'y binyagan ay mapakinabangan sa biyayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang aming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na ngayong pinagdiriwang ang paghahari ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghati ng sarili niyang buhay. Siya upang maamong umako sa kaparusahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ang aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang wala kumpay sa kalangitan, kami nagtutupi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong malalang mga kaloob na ito upang para sa amin ay katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinapili sa pusang loob na maging handog, ginawa ay pinasalamatan kaya bilang ating kayo. Iniyaw sa kanya ang pangalan na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan ginawakan ng kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkabatay, tuwing pagkabuhay na, kaya niya ay
kaligtasan. Kami ay pasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Ibaylo ng aming obispo at ng talang kaparihan. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyo kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na kanyang esposo, kaysa misan ng mga apostol, ni San Agustin at lahat ng mga banal na nabuhay sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagtuturi sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipaayat natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa mahinapan mo, mapasalit ang kaharian ko, sundin ang loob ko. Ikot sa lupa, mananap sa langit, iyamo po kami ngayon, ng ating kakalisan. Pagpapalit mo kami sa ating mga sala, para mapagpapagawad namin sa nagkasala sa amin. Agwag mo kami paliguro sa puso, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyak niya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan
ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag. Panginoong Yesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ay binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay sumainyong lahat. At sumayin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tatanggap sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Cristo, aming kamay, paspasan mo ang aming alay. Walang iwanan, magbibigay lang sa mga ulan, kami lumalapit sa iyong aming Muling ang buhay, magdadakpan ang buo sa mabubuhay. O Jesucristo, aming kamay, pagpasan mo ang aming alay.
Pinagmulan sa tubig, dahil lumalapit sa iyong kalisuhan. Tuwing ang buhay ang nalungkot, patungo sa katutuhan. Jesu Kristo, aking alay, tapasan ko ang aming alay. Tubig ang buhay, pagkakalaman, patungo sa katutuhan. Jesu Kristo, aking alay, tapasan ko ang aming alay. Magsilood po ang lahat at sama-sama natin dasalin ang panalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ama namin na sa langit, kami iyong mga anak ay buong pagpapakumbagang tumatawag sa iyo upang idalangin ang kapayapaan sa mundo. Itinataas ng mga bansa ang kanilang mga sandata para sa digmaan, ngunit inibulunod namin ang aming mga tuhod upang hilin ang iyong proteksyon at kapayapaan. Sa panahon ito ng kahirapan, ikaw ang aming pinakatiyak na pag-asa. Maraming mga bata ang nangangarap ng maliwanag na kinabukasan, ngunit nabigo kaming turuan at gabayan sila ng tama. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mundo ito upang pangalagaan, ngunit sinira namin ito sa pamamagitan ng digmaan at puot. Ipinakita mo sa amin kung paano magmahal, ngunit ginagawa namin kaaway ang iba mga lahi. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak sa krus, nagturo ito ng pakikipagkasundo sa iyo. Tingin mo ang aming panalangin para sa kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maliit ang aming mga sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo na po lahat. Kailangan ko yan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang maraming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Yesu Kristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya ay mamatay. At ngayon siya ay nabubuhay kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo kayong taglay ng kapayapaan ni Kristo muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ayaw ihayaw siya, pag-ibig niya, pag-ibig na Diyos na sakto ni Jesus, ang siyang sa mundo'y lumuhod, nakita
sa lipunan, kanyang isinin na bigli, liwanag ng Diyos sumagi, may papurihan, may patangalan, aming pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa Kanya, sa Kanya. Aming pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.